Hindi ko kailanman naisip na ang halaga ng isang tao ay matutukoy lamang ng isang pasaporte. Pasaporte? Welcome. Makakalabas ka sa loob ng 10 segundo. Pasaporte ng China? Buksan ang iyong bagahe. Tumayo sa gilid ng pila. Ang lahat ng ipinagmamalaki ng aking bansa ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang 5,000 taong kasaysayan ay gumuho sa isang iglap sa harap ng malupit na katotohanan. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan ko sa paliparan ng Switzerland. Ang katabi kong kaibigan, isang Pilipina, ay tinanggap ng nakangiti, samantalang ako ay tinanong na parang kriminal. Bakit? Ano ang pagkakaiba? Bakit lubos na pinagkakatiwalaan ng mundo ang Pilipinas at nag-iingat sa Tsina? Ang tunay na kalikasan ng kalupitang ito ay mararamdaman ko ng husto sa bansang Pilipinas. Ito ang nakakagulat na talaan ng isang taong puno ng pagmamataas na natutong makilala kung ano ang isang tunay na advanced na bansa. Kung Pilipino ang pasaporte, 10 segundo lang ang aabutin sa Switzerland. Chinese? Bawal? Pumasok. Ang dahilan, bakit nagalit ang isang Chinese na estudyante? Ang pangalan ko ay B. Isang 21 taong gulang na estudyanteng babae na ipinanganak at lumaki sa Beijing, Tsina. Ako ay isang Tsino na may mataas na pagtingin sa sarili. Tinuruan kami ang nagmamay-ari ng 5,000 taong sibilisasyon, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Walang hindi namin kayang gawin, mula sa pinakabagong smartphone at dekuryenteng sasakyan hanggang sa paggalugad sa kalawakan. Mula pagkabata, ito ang sinabi ng aking mga guro at magulang. Inggit ang buong mundo sa atin. Magpakita ng tiwala sa sarili, saan man magpunta. Ang mga sino. Naniniwala ako dito. Buong puso akong naniniwala. Kung ikukumpara, ang Pilipinas ay sikat lamang dahil sa magagandang dalampasigan at mga sikat na overseas Filipino workers, OFW. Marami akong kaibigan na may gusto sa Pilipinas. Ngunit para sa akin, isa lamang itong bansa na kumokopya ng kultura at nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa. Ngayon, patungo ako sa Switzerland para mag-aral. Ang roommate ko ay isang Pilipinang estudyante. Magkasabay kaming darating sa paliparan at ilang beses lang kaming nagpalitan ng email. Sa araw na iyon, labis akong nasasabik. Sa wakas, nasa Europa na ako. Tahimik at marangya ang paliparan at malinis ang hangin. Ito talaga ang isang advanced na bansa. Pagkatapos, pumasok ang roommate kong si Aya sa immigration sa harap ko. Nang makita ng opisyal ang pasaporte, ngumiti siya at nagsabi, "Welcome to Switzerland." Napakaganda ng pagbigkas, parang nagwa-welcome ng matagal ng kaibigan. Pagkatapos, tumatak, walang inspeksiyon sa bagahe, at nakalabas sa loob ng 30 segundo. Wow! Ibang-iba talaga ang mga advanced na bansa, kaya pala gusto ng lahat ang Europa. At dumating ang aking turno. May tiwala akong inilabas ang aking pasaporte. Nang tanggapin ng opisyal ang pasaporte, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang ngiti, sumimangot siya, at nagkunot ang kanyang noo. Buksan ang bagahe. May kopya ka ba ng visa? Lahat ng dokumento ng pag-aaral, kontrata ng tirahan, itinerary, patunay ng seguro, at halaga ng salapi, lahat ay kailangan kong tingnan. Ho? Hindi ko maintindihan. Kinuha ko ang smartphone ko na nanginginig ang kamay. Ngunit, sa sandaling iyon, hindi nagresponde ang fingerprint scanner. Labis akong pinagpapawisan. Ilang beses akong nag-fail sa touch at sa gitna ng paghahanap sa attachment ng email, humaba na ang pila sa likod ko. Nang pila, ilang beses akong nag-fail sa attachment ng email at may bumulong. Isa na namang Chino, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Tinitigan ako ng opisyal at bumuntong hininga. Kailangan talagang i-check ng mabuti
ang mga pasaporte ng China kamakailan. Sa isang salita na iyon, gumuho ang lahat. Naghanda ako ng husto para sa biyahe. Inihanda lahat ng dokumento. Maayos ang damit, pero dahil lang sa pasaporte ko, ako ay pinaghihinalaan. Sa sandaling iyon, may pumitik sa puso ko. Labis na nakakatawa at nakakalungkot na sa harap ng immigration ng Europa. Wala akong magawa dahil lang sa pagiging mamamayan ng China. Niyakap ko ang ulo ko at huminga ng malalim. Sa isang iglap, nayanig ang lahat ng aking pagmamataas. Pinalaki akong naniniwala na iginagalang tayo ng mundo na dapat magpakita ng tiwala sa sarili ang mga Tsino saan man. Ngunit sa katotohanan, nagsimula na ang diskriminasyon sa mismong paliparan. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakuha ko ang entry stamp at lumabas. Hinihintay ako ni Aya na dala ang aking mga bagahe. Ayos ka lang ba? Ang tagal mo ha? Ngumiti ako. Pareho kaming Asyano. Bakit iba ang trato? Iyon ang unang karanasan ko sa Europa. Ang kahihiyan na naramdaman ko sa immigration ay sinubukan kong takpan ng aking pagpapahalaga sa sarili. Wala lang iyon. Sadyang masungit lang ang opisyal. Mahigpit talaga ang Switzerland. Ngunit pagkatapos ng ilang araw sa Switzerland, napagtanto kong hindi lang iyon insidente noong araw na iyon. Sa kalsada, sa tindahan, sa paaralan, palagi akong binabalewala ng tahimik. Sa unang beses na nag-groceries ako, ang babae na may blonde na buhok sa harap ko ay masayang binati at nginitian ng cashier. Have a nice day. Ngunit pagdating sa akin, nagsimulang iskan ng cashier ang mga produkto ng walang emosyon, hindi man lang ako tiningnan sa mata. Ngumiti ako at bumati ng hello. Ngunit walang sagot. Mali ba ang pagbigkas ko? Hindi. Nakakuha ako ng perpektong score sa English test at may pinakamataas na grado sa mga essay sa paaralan. Imposibleng hindi niya ako narinig. Noon, inakala kong aksidente lang iyon. Ngunit nagpatuloy ang mga sandaling iyon. Kung nakaupo ako sa isang cafe, mas inuuna ng waiter ang mga puting customer na dumating pagkatapos ko. Sa isang bookstore, kahit ilang beses akong bumati ng excuse me, tumalikod lang ang staff at nagpunta sa ibang customer. Wala akong ginawang masama. Ngunit saan man ako magpunta, parang naging invisible ako. Isang araw, habang naglalakad ako sa pasilyo ng paaralan, nakita ko ang pagtawa at pagbati ng mga puting kaibigan sa isa't isa. Ngunit pagdating sa harap ko, bigla itong tumitigil. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang ako isang dayuhan, kundi isa akong Asyano sa kanilang paningin. Hindi ko ito maipaliwanag sa salita, ngunit nandyan ang pakiramdam na iyon. Mula pagkabata, pinalaki akong sinasabi na inggit ang mundo sa Tsina, na ang mga produktong gawa namin ay ibinebenta sa buong mundo. At na kami ang may pinakamaraming turista, kaya't dapat kami ang sentro saan man. Ngunit ngayon, naging peripheral na ako. Tahimik, binabalewala, hindi komportable. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm at sinabi kay Aya, hindi ako komportable dito. Minsan, parang invisible ako. Tumango siya ng tahimik at pagkatapos ay nagsabi, oo, ganyan din ako noong una. Wala naman tayong ginagawang masama, pero parang lumiliit tayo. Ang pakiramdam ng lumiliit. Eksakto iyon ang nararamdaman ko. Tahimik ang Switzerland. Maayos. Ngunit walang tao sa loob. Walang room o interes na tanggapin ang isang tulad ko. At kinabukasan, nagsimula akong magkasakit. Nilagnat ako. Sa simula, sumasakit lang ang lalamunan ko. Ngunit pagkatapos ng isang araw, sinundan ito ng ubo at sakit ng ulo. Parang unti-unting bumabagsak ang katawan ko. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ngunit iyon ang problema. Sinabi ng dorm manager na mag-online booking. Pagpasok ko sa site, puro kakaibang wika. Kahit palitan ko sa English setting, may mga salitang lokal pa rin. Sinabi na ilagay ang impormasyon ng seguro. Ngunit hindi man lang mairehistro ang seguro ko sa China.
Isang araw ang lumipas sa pagpapadala ng email at paghihintay ng sagot, at isa pang araw para ma-schedule ang check-up. Sa panahong iyon, nakahiga lang ako sa kama, umiinom ng tubig. Nang makarating ako sa ospital, wala na akong lakas. Hirap na akong umakyat sa hagdan. Umupo ako sa upuan ng waiting room at naghintay. Tinawag ang pangalan ko. Pagkatapos ng halos 90 minuto mula nang dumating ako, ang check-up ay tumagal lamang ng 7 minuto. Tiningnan ang lalamunan ko. Sinukat ang temperatura. Mukhang flu virus lang. Bibigyan kita ng pampababa ng lagnat. Tapos na. At ang bayarin? 10 francs. Nag-compute ako sa isip ko. Halos 11,000 pesos. Agad akong nahilo. Sa ospital malapit sa bahay namin, ang ganoong sintomas ay aabutin lang ng ilang daang yuan. Siyempre, maraming tao doon at mahaba ang pila. Ngunit tapos na ang lahat mula sa registration, check-up, hanggang sa pagkuha ng gamot sa loob ng 2 oras. Malinis dito. Tahimik. Ngunit, mabagal. Mahal. At sobrang lamig. Mahal ba dya? Maange, kahit gumaling ako. Baka magkasakit ulit ako dahil sa gastos. Para itong biro. Ngunit iyon ang sinabi ko. Noong araw na iyon, lumabas ako ng ospital. Nadala ang gamot. Walang gaanong pagbabago sa katawan o sa pakiramdam ko. Pagkatapos ng ilang araw na nakahiga, medyo umayos ang katawan ko. Pero mabigat pa rin ang puso ko. Maganda pa rin ang tanawin sa labas ng bintana at tahimik ang kalsada. Ngunit ang ganda na iyon ay lalo lang akong nagpapadama ng kalungkutan. Palagi akong binabalewala ng tahimik. Walang nagtutulak sa akin. Walang nagdeklara ng diskriminasyon. Ngunit iyon ang mas masakit. Para akong isang invisible na presensya sa kanilang gitna. Nang gabing iyon, nagluluto kami ni Aya ng instant ramen sa shared kitchen ng dorm. Tahimik ang gabi. Habang tinitingnan ang kumukulong kaldero, bigla akong nagsalita. Parang kakaiba ako nitong mga nakaraang araw. Walang nangyayari. Pero parang palagi akong lumiliit. Tiningnan niya ako sandali at nagsabi, ganyan din ako noon. Noong una akong dumating sa Europa, parang nakasiksik ako sa pagitan ng mga tao. Tumango ako. Hinalo niya ang ramen gamit ang chopsticks at nagdagdag. Umuwi ako sa Pilipinas noong bakasyon. Hindi ko alam, parang mas nakakahinga, mas madali lang. Siguro dahil sanay ako. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking isip. Tahimik akong humigop ng sabaw. At noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinearch ko ang salitang Pilipinas. Puno ng mga larawan, mga kalsada, pagkain, ang pamilyar na init ng Asya, at ang sophisticated na tanawin ng lungsod. Habang tinitingnan ko iyon, bumulong ako sa isip ko. Nag-book ako ng tiket ng eroplano papuntang Pilipinas. Ang tirahan ay isang guest house malapit sa Manila. Wala akong malaking plano. Gusto ko lang pumunta sa isang lugar. Nang mag-isa, noong gabi bago ako umalis, tumayo si Aya sa pinto at nagsabi, mag-iingat ka, B. Baka maging compatible ka sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. At dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Naya. Sa Pilipinas. Ang totoo, wala akong gaanong inaasahan sa Pilipinas. Para sa akin, isa lang itong bansa na sikat sa mga OFW, magaling gumawa ng mga produktong pampaganda, at madalas lumabas sa mga advertisement sa YouTube. Wala nang iba pa. Ngunit pagdating ko, may kakaiba. Habang nakapila sa immigration, nakita ko ang opisyal na nakangiting kausap ang mga dayuhan sa Tagalog at English. At dumating ang aking turno, inabot ko ang aking Chino pasaporte at bumati ng may pag-aalangan. Ngunit ang bumalik ay isang hindi inaasahang ngiti. Kumusta po? Turista ba ang layunin ng inyong pagbisita? Ang boses ay malumanay at ang tono ay mahinahon. Nakapagtataka ang kabaitan. Natapos ang proseso ng immigration sa loob ng 30 segundo. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang nangyari sa paliparan ng Switzerland. Nang ibigay ko ang Chino pasaporte noon,
Sumimangot ang opisyal, humingi ng mga dokumento, nag-inspeksyon ng bagahe, at sinabing, mahigpit ang proseso ng check sa mga Tsino kamakailan. Ngunit dito, walang nagduda sa akin. Tinanggap lang ako bilang isang ordinaryong turista. Hindi ko pa nakikita ang mga kalsada o pagkain ng Pilipinas. Ngunit dahil lang sa atmosfera ng paliparan na ito, naramdaman kong may isang pader na tahimik na gumuho sa puso ko. Bakit gumaan ang pakiramdam ko? Dahil lang sa immigration. Paglabas ko ng gate, tumigil ako sandali. Napakatahimik at lapad ng paliparan. Mataas ang kisame, at malumanay ang ilaw. Walang kahit isang dumi ang sahig. At lahat ng signage ay nakaayos sa 4 na wika. English, Tagalog, Chinese, Korean. Malinaw ang mga Chinese characters na mababasa ko. Mukhang abala ang mga tao. Ngunit hindi sila nagmamadali. Walang ingay. Bigla kong naisip ang paliparan ng Switzerland. Siyempre, malinis iyon. Maayos. Ngunit walang pakiramdam ng pag-welcome. Tulad nito, ang paliparan ng Pilipinas mismo ay parang isang espasyo na puno ng paggalang sa mga bisita. Kinuha ko ang bagahe ko at sinundan ang signage para sumakay sa tren papunta sa lungsod. Sa daan, binuksan ko ang Wi-Fi at nagulat ako. Free Wi-Fi connected. Walang password o login. Kusang kumonekta. Talaga? Libre ito? Bumili ako ng beep card. IC. Card. Sa isang convenience store. Malapit sa istasyon. Pakidagdagan po. Sanay ang tindera. Inilabas niya ang card at tinanong, sasamahan na rin po ba ng load? Tumango ako. Magalang niyang tinanong ang halaga. At nang i-load ko ang ilang beong daan, may notification agad sa smartphone ko. Load complete. R500. Balance check. Lahat ng impormasyon ay automatikong naayos. Hindi ito teknolohiya. Ito ay pamumuhay. Tahimik ang tren papuntang Manila. At walang kahit isang dumi sa paligid ng upuan ko. Walang nagsabi sa akin, ngunit naramdaman kong iginagalang ako. Pagdating ko sa Manila, tahimik akong huminga ng malalim. May kakaiba rito. Isang lugar na mukhang komportable para manirahan. Nagpalipas ako ng isang gabi sa guest house, at kinabukasan, mag-isa akong naglakad sa lungsod. Naglakad lang ako kung saan ako dalhin ng paa ko pumasok sa cafe, sa bookstore, at naglakad sa paligid ng historical sites. Hindi ko namalayan, gumagabi na. Sa pag-uwi, sumakay ako ng bus. Nilagay ko ang beep card sa reader at P. Insufficient balance. Bigla akong natigilan. Ha? Nag-load ako kanina. Sa pag-iisip, naubos ko na pala dahil sa maghapon kong paglalakad. Dali-dali akong naghanap ng pitaka. Nag-umpisa nang humaba ang pila sa likod ko. At nakatingin sa akin ang driver sa salamin. Sa sandaling iyon, may isang middle-aged woman sa tabi ko na kumuha ng kanyang beep card at walang sabi-sabi, inilagay ang card sa reader at binayaran ang pasahe ko. Nagulat ako at lumingon. Ah, ate, pasensya na. Okay lang yan, iha. Ngumiti siya habang iwinawagayway ang kamay. Mag-load ka na lang ulit mamaya. Sa isang salita na iyon, nawalan ako ng imik. Hindi niya alam na sino ako. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing o bakit wala akong sapat na load. Tinulungan niya lang ako dahil mukha akong nangangailangan ng tulong. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik na umalis ang bus at parang may bahagi ng puso ko na unti-unting lumambot. Sa Switzerland, walang lumapit sa akin. Sa Tsina, lahat ay abala at kailangan mong lutasin ang problema mo ng mag-isa. Ngunit ito ang bansa kung saan ang isang estranghero ay kusang lumapit. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sinubukan kong sumakay sa LRT, MRT ng Maynila. Kumuha ako ng route map sa guest house at sumunod sa linya. Masikip ang loob ng tren dahil sa rush hour, ngunit hindi magulo. Tahimik ang mga pasahero. Walang sumisigaw
o nanunulak. Tahimik lang silang gumagalaw sa kani-kanilang espasyo. Sa gitna ng katahimikan na bumabalot sa bagon ng tren, may nakita akong isang eksena. Isang lalaki na nasa edad 40. Tumayo at walang sabi-sabi. Ipinaubaya ang upuan sa isang lola, matandang babae, na nakatayo sa tabi. Yumuko ang lola at ngumiti ng bahagya, at ang lalaki ay tahimik na tumayo ulit at humawak sa handle. Napakabisa ng eksenang iyon, at walang sino man ang tumitingin. Para bang normal lang iyon. Tiningnan ko iyon, at bigla kong naisip ang trend sa Tsina. Ang upuan ay isang kompetisyon. Nagtutulakan para makababa, nag-aagawan ng upuan, at bihira ang pagpapaubaya. Siguro dahil masyadong maraming tao, kaya walang room para magbigayan. Ngunit dito, abala ang lahat, ngunit tinitingnan nila ang tao. Ang mukha ng lalaki na iyon ay matagal na nanatili sa alaala ko. Hindi niya ako tinulungan o kinausap. Ngunit sa maikling sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalang na ipinakita niya at naisip ko. Nakapagtataka, napakatahimik ng bansa na ito. Sa loob, tanghalian iyon at nag-isa lang ako. Isang maliit na karinderya kainan. Sa Pasay, marami ang kumakain mag-isa at self-service ang tsaa. Kaya mas komportable. Kinain ko ang mainit na miso soup at kanin o lugaw. At naisip kong ito ang tunay na lasa ng Pilipinas. Habang kumakain, may tumawag. Ang nanay ko sa Tsina. Dali-dali kong kinuha ang towel at nilagay ang cellphone sa tenga ko habang lumabas ng tindahan. Opo, ma. Ayos lang ako. Nasa Manila ako. Buhay pa ako. Tumayo ako sa gilid ng kalsada. At pagkatapos ng mga 5 minuto, natapos na ang tawag. Pumasok ulit ako sa tindahan para magbayad. At nakita ako ng tindera at nagsalita muna. Ma'am, pitaka ninyo. Naiwan nyo rito. Biglang huminto ang puso ko. Ang pitaka ko, pera, card, ID lahat ay nasa mesa. Natigilan ako. Ngunit dahan-dahan kong kinuha ang pitaka. Binuksan ko. Wala namang nawawala. Nawalan ako ng salita. Paulit-ulit lang akong yumuko sa tindera. Ngumiti siya at nagsabi, "Okay lang po. Akala ko babalik kayo agad." Napakainit ng dating ng mga salitang iyon. Sa China, normal lang na mawala ang cellphone kapag umalis ka sandali at kailangan mong ilagay ang bag sa hita mo. Kahit may pagkain na. Ngunit ito ang lugar kung saan iningatan ang gamit ko nang walang pagdududa o pag-iingat. Kinuyom ko ang pitaka ko habang lumalabas ng tindahan at naisip. Hindi ito bansa na binabantayan ng CCTV. Lugar ito kung saan nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Nang gabing iyon, naglalakad ako malapit sa isang parke. Malamig ang hangin at tahimik ang kalsada. Kahit gabi na, may ilaw pa rin ang mga street lamp sa eskinita. Maayos ang kalsada at walang dumi. Habang naglalakad, pumasok ako sa isang eskinita na halos walang tao. Biglang nanindig ang balahibo ko. Narinig kong ligtas ang Pilipinas. Ngunit hindi ba't mapanganib para sa isang dayuhang babae na mag-isa sa gabi? Sa pag-iisip, binilisan ko ang lakad ko. At nakita ko ang isang babae na nagjo-jogging sa kabilang sidewalk. Nakasaksak ang earphone niya at tahimik siyang tumakbo. Alas 11 ng gabi. Sa paligid ay may mga unmanned convenience store, laundry shop, at cafe sign na may ilaw pa. Sa sandaling iyon, nagbago ang definisyon ko ng night road. Sa Tsina, may mga kalsada na hindi dapat lakaran ng babae sa gabi. Kabisado ko iyon. Naglalakad ako habang tumatawag sa kaibigan, mahigpit na hawak ang cellphone, naghahanda sa anumang mangyari. Ngunit dito, may ilaw, may galaw ng tao, at higit sa lahat walang takot ang mga tao. Natapos ang jogging ng babae, at pumasok siya sa convenience store, at natigilan ako. Talaga? Hindi mapanganib ang gabi rito? Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang orasan. 11:07 p.m. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas din ako sa bansang ito. Gabi na.
Sumasakit ang tiyan ko. Sobra ba akong nakakain ng hapunan? Inakala kong ayos lang, ngunit habang tumatagal, parang pinipilipit ang tiyan ko. Nag-alinlangan akong bumili ng pampababa ng lagnat, ngunit nang tumulo ang pawis sa noo ko, naramdaman kong bigla akong natakot. Hindi ito ang bansa ko, at wala akong pamilya. Kung hindi ako makakahanap ng ospital sa sitwasyon na ito, baka mapanganib talaga ako. Kinuha ko ang smartphone ko na nanginginig ang kamay at nag-search ng night clinic. Buti na lang, may 20 oras na clinic na lumabas. Dan minuto lang ang layo. Tumawag ako. Hello? Pwede po ba akong pumunta ngayon? Ang kausap ko ay nagsalita sa matatas na English. Opo, pwede po kayong pumunta ngayon. Tumatanggap pa kami. Sa isang salita na iyon, muntik na akong mapaupo. Dumating ako sa ospital na maputla ang mukha. Amoy disinfectant ng bahagya. At ang nurse sa reception ay tumayo pagkakita pa lang sa akin. Ayos ka lang po ba? Ia-assist ko po kayo agad. Hindi ko man lang nasabi ang pangalan ko o kung saan ang masakit. Ngunit naintindihan nila. Sa ekspresyon lang ng mukha ko, boses, at paghinga, mabilis ang check-up. Tiningnan ako ng doktor sa mata at nagsabi, mukhang nahirapan ka. Nagulat lang ang tiyan mo sa kinain mo. Tumango lang ako ng tahimik. Inireseta niya sa akin ang gamot para sa tiyan at pampakalma. Nang tanggapin ko ang gamot kasama ang isang basong tubig, parang may kung anong umakyat sa lalamunan ko. At ang bayarin? Mga 600 pesos. Hindi ito mahal, kahit sa standards ng China. Natulala akong tiningnan ang resibo at biglang bumalik ang alaala ng Switzerland. Noong pumunta ako sa ospital, dahil lang sa trangkaso, kailangan kong mag-book ng 3 araw, maghintay ng 1.5 oras, at magbayad ng halos 11,000 pesos pagkatapos. Naalala ko rin ang Tsina. Mabilis ang check-up, ngunit parang machine ang pagtrato, at laging pagod ang mata ng doktor, walang tumingin sa mukha ko ng maayos. Ngunit dito, natural lang na tumulong kapag may nagkasakit. Napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga iyon. Habang palabas ako nadala ang gamot, sinalubong ng simoy ng hangin ng Maynila ang mukha ko. Ang refleksiyon ko sa salamin ng ospital ay medyo pagod, ngunit tiyak na nakangiti. Ito ang bansang mabubuhay ako. Sa pagbalik ko sa guest house, tumigil ako sandali at tiningnan ang night view. Ang mga matataas na gusali sa malayo, ang nagniningning na mga signboard, at ang mga taong tahimik na naglalakad sa kalsada. Hindi ko na malayan. Hindi na ako stranger sa lungsod na ito. Sa simula, tumakas lang ako. Gusto ko lang tumakas sa kawalan ng kabuluhan sa Switzerland at makahinga ng kaunti mula sa ingay at komplikasyon sa Tsina. Ngunit ang lugar na ito ay hindi lang nagpahinga sa akin. Ipinakita nito sa akin kung paano mabuhay. Tahimik kong kinuha ang smartphone ko at isa-isang tiningnan ang mga litrato sa album. Ang malamig na mukha ng opisyal sa Zurich Airport, ang puting pasilyo sa Switzerland, ang 180 francs sa resibo, at ako, sa masikip na waiting room ng ospital sa China na tamaan. Nag-aalala, walang makausap. Sa gitna ng mga litratong iyon, may mga litrato na kinunan ko sa Pilipinas. Mga bata at matatanda na magkatabing nakaupo sa tren. Ang kamay ng ale na tumulong sa akin sa bus. Ang mainit na pagkain na nakalagay sa mesa. At ang mukha ko habang lumalabas sa klinik na may dalang gamot. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakangiti ang mga mata ko sa litrato. Ang advanced na bansa na alam ko ay isang lugar na may pera at maayos na sistema. Ngunit ang Pilipinas ay may tao sa loob ng sistemang iyon. Mga taong kusang lumalapit, mga taong tahimik na tumutulong kapag nasa panganib, mga taong naghihintay at hindi nagagalit kapag nagkamali ka. Mas mainit kaysa Switzerland at mas maayos kaysa Tsina. Tahimik kong sinabi sa loob ko. Hindi lang ito mabuting bansa. Ito ang bansang gusto kong tirhan. Ngayon, handa na akong umalis sa Pilipinas. Habang nasa limousine bus papuntang Paliparan, ang mga kalsada at tao na dumadaan sa labas ng bintana
ang ilaw ng convenience store, kahit ang mga taong nakapila sa taxi stand lahat ay parang kumakausap sa akin. Mabalik ka. Noong una akong dumating sa bansang ito, wala akong inaasahan. Gusto ko lang tumakas sa kawalan ng kabuluhan sa Switzerland at huminga ng kaunti mula sa ingay at komplikasyon sa Tsina. Ngunit ang lugar na ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng pahinga. Ipinakita nito sa akin ang buhay, ang mainit na tingin sa immigration, ang mamamayan na tumulong sa akin sa bus, ang pagpapaubaya ng upuan sa tren, ang naiwang pitaka na binalik, ang tahimik na jogging ng babae sa eskinita alas 11 ng gabi, at ang klinik na nagbigay ng abot kayang paggagamot kahit sa matinding sakit ng tiyan. Ang lahat ng sandaling iyon ay konektado sa isang damdamin. Maaaring pagkatiwalaan ang bansang ito, hindi lang ito dahil sa sistema. Dahil ito, sa tao. Walang nagduda sa akin. Walang nagtaboy sa akin. Walang naglayo sa akin. Masyadong maingay ang Tsina. Masyadong tahimik ang Switzerland. Ngunit ang Pilipinas ay maayos ngunit mainit. Habang naglalakad ako patungo sa gate, nadala ang backpack ko. Naisip ko ang sinabi ng roommate ko. Si Aya, pumunta ka sa Pilipinas at malalaman mo. Noong una, akala ko pampalakas loob lang iyon. Ngunit ngayon, alam ko na. Alam ko kung bakit siya nakangiti. Alam ko kung bakit tahimik niyang hinimas ang likod ko. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang departure lobby sa huling pagkakataon. At nilanghap ang hangin ng Pilipinas. Tiyak na babalik ako. Buong puso akong naniniwala. Hindi. Gusto kong manirahan sa lugar na ito balang araw. Dahil alam ko na ngayon kung ano ang buhay sa isang tunay na advanced na bansa. Salamat. Dahil sa inyo, natuto akong ngumiti ulit.